Ngayon naman po, bago tayo mag-spokes hour muli, nagpapasalamat po ako sa inyong pagtanggap do'n sa aking eksplanasyon na hindi po talaga ako kahit kailan naghimasok sa kaso ni Tatay Digong sa ICC. Bakit po? Kasi po, ako nga po yung kauna-unahang Asian na na-admit bilang ICC List Counsel. At pinangangalagaan ko po yan, kaya sumusunod po ako sa mga ethical requirements. Now, sa totoo lang po, yung mga rules of legal ethics, mas stricto ang Pilipinas. Dahil dito po sa ICC, po pwede talagang mag-solicit ng mga kliyente. No? Pwede ka magpadala ng sulat, mag-apply na maging kliyente, na maging abogado. Pero sa Pilipinas po, yung mere solicitation, pinagbabawal po yan. So in that sense, mas mataas po ang ating legal standards. Pero dahil ako naman po ay abogado rin sa Pilipinas, ang sinusunod ko yung mas mataas na legal standards. So sana po naintindihan nyo kung bakit ni minsan hindi po ako naghimasok dyan sa ICC. At ang eksplanasyon ay ako po ay nag-propose at bahala naman po ang pamilya at si Tatay Digo kung tatanggapin yan ng isa pang remedyo, yun nga pong kaso na isasampa sa Dutch court na sang-ayon sa katungkulan ng Dutch government na iprotektahan at itaguyod ang karapatang pantao ni Tatay Digong, lalong-lalo niya yung karapatan niya to due process, na hindi siya dapat pakulong ng walang due process. No? At estado naman po niyan, hinahayaan ko na po ang pamilya mag-decide. Ang huling sinabi ni VP Sara ay one step at a time. No? At ako naman po ay siyempre sumusunod kay VP Sara. Kailan ba naman po ako sumuway kay VP Sara? Sumunod nga ako sa kanya sa unit team. Ako lang yung tao sa buong Duterte team na sumunod sa kanya. Pero ang sabi ko naman, ba't hindi ako susunod kay VP Sara? Siya leader ko, kinakailangan pagkatiwalaan ko siya. Okay? Ngayon lang po ako talaga na medyo nagkakaroon ng distansya kay VP Sara pagdating doon sa pagkakaibigan niya kay Amy Marcos. Rinirespeto ko po na yung pagkakaibigan niya kay Amy Marcos, personal niyang decision yan, pero hindi naman ibig sabihin na palibasa kaibigan niya si Amy Marcos, kakaibiganin ko rin. So naniniwala pa rin po ako na do not trust the Marcos anymore. Okay? So hindi po nagbabagong paninindigan ko dyan. No to Marcos forever. At talaga namang sinabi rin ni VP Sara yan nung minsan. Kaya lang, yung pagkakaibigan nila, sa kanya na yun. Hindi natin pwedeng paghimasukan yan. Pero ako po, hindi pa rin ako magtitiwala sa mga Marcos. Now, bakit ko pinangangalagaan po ang aking pagiging IC List Counsel? Kasi po, naniniwala pa rin ako na importante na magkaroon ng isang hukuman na kapag hindi po gumagana ang mga lokal na hukuman, ay siya magbibigay ng katarungan sa mga biktima ng pinakakarumal-dumal na krimen na gagawin no, dito sa planetang Earth. At naniniwala po ko na ang pinakamalaking banta sa pagtutuloy ng buhay ng ICC ay yung pagpilitan ng ICC na duminig ng kaso gayong meron naman po mga lokal na hukuman na bukas at gumagana. At yan nga po nangyari sa Pilipinas kung bakit ako na po siguro yung numero uno na naglabi para maging miyembro tayo ng ICC. Ako rin ang nag-deliver po ng talumpati sa ICC Assembly of State Parties sa United Nations sa New York na nagsasabi na kung magpapatuloy kayo na imbestigahan si Tatay Digong, lalabas at lalabas kami sa Rome Statute na nangyari nga dahil pinagpatuloy yung investigasyon labang kay Tatay Digong na hindi naman po dapat dahil gumagana nga ang mga hukuman. Ang paninindigan naman po ni Tatay Digong, bukas po ang lokal na hukuman, tayo isang soberenyong bansa, isang independenteng bansa, kaya ang importante kung mayroong mga sa tingin nila na sila po ay nalabag ang kanilang karapatan, lalong-lalo na karapatang mabuhay, isang pa lang po ang kaso sa Pilipinas at haharapin naman po yan ni Tatay Digong. Di ba po, nung minsan, dinimanda na siya ni Franz Castro, hinarap naman po niya at yan naman po ay na-dismiss. So wala pong balakid para sa kahit sino na gustong idemanda si Tatay Digong for murder na sa Pilipinas po magdemanda. At yan naman po ay alinsunod na rin sa nakasaad sa Rome Statute na talaga naman pong ang ICC ay hindi po siya court of first instance. Siya po ay court of last resort na ang talagang court of first instance ay mga lokal na hukuman pa rin. Now, kaya nga po ngayon, dahil hindi naman po ako naghihimasok sa kaso ng ICC, importante naman po na bilang kauna-unahang Pilipino na kinilala ng ICC as a list counsel, kauna-unahang Asian nga po, i-guide ko naman kayo, mga nagmamahal kay Tatay Digong, kung ano na ang estado ng mga pangyayari dito sa hukuman. At in fact,
makikipag-ugnayan po tayo sa isang television channel at magkakaroon na tayo ng programa na regular na ipapakita dun sa television channel na yon, no? Kung saan kapag nagsimula na po yung confirmation of charges, yung paglilitis ni Tatay Digong, i-annotate po natin yan, no? Dahil siguro naman po dahil tinuro ko ang international law at ako po talaga ay talagang promotor sa pagiging miyembro ng Pilipinas sa ICC at ako rin po ang nagsabi na bibitiw tayo, meron naman po tayong konti kaalaman dyan sa ICC, bagamat minamaliit po tayo ng mga puti. In any case, so yan po ang gagawin natin ngayon. Simula na po ngayon. Ito po ang tatawag na natin dito ay the view from the ICC. Okay? Hindi na po updates dahil ang updates, yung mga pangyayari lang, tuloy pa rin po yan. Kapag meron mga nangyari, updates from the Hague. Pero kapag meron pong explanasyon sa mga pangyayari, yan po itatawagin natin the view from the ICC dahil yung mga interpretasyon ko naman sa mga pangyayari ay personal ko po yan at yan po yung mga opinion at hindi po yan galing sa abogado ni Tatay Digong dahil ulitin ko po, hindi po ako abogado ni Tatay Digong sa ICC. Kaya nga po, wala rin akong obligasyon na makipagtulungan sa ICC Defense Team. No? Minsan, sasabihin ko ang opinion ko, kung ano ang tama, kung anong mali, sa tingin ko lamang, pero syempre, ako'y Pilipino lamang. Depende yan kung sinong paniniwalaan nyo. Pero ako naman, obligasyon ko po bilang nakakaintindi ng international law na ipaliwanag sa inyo ang mga pangyayari. So simulan po natin sa mulat-mula. Okay, ang ICC po itinatag nga dahil dun sa karanasan natin nung pangalawang pandaigdigang digmaan na milyones ng mga Hudyo ang pinatay ng mga Nazi sa Germany, no? At ang naging ninuno ng ICC ay yung Nuremberg Tribunal na tinatawag kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng paglilitis laban sa war crimes at sa crimes against humanity. Now, ang war crimes ay yung paglabag ng international humanitarian law, yung pagtatarget sa mga sibilyan at saka yung pagtatarget sa mga protektadong individual kasama na ang mga manggagamot, ang mga spiritual leaders at yung mga sugatan at mga nag-surrender na. Pinagbabawal din sa batas na umiiral kapag mayroong labanan yung paggamit ng mga means and methods, yung mga armas na nagdadagdag ng superfluous injury and unnecessary suffering. Ano pong kasama dyan? Yung damdam bullets, yung pong lumalaking bala para mag-cause ng matinding pananakit sa katawan ng tao bago patayin ng tao. No? Yung mga nakakasunog, yung mga bacteriological weapons, yung mga chemical weapons, yung hindi po pwede rin targetin ng kalaban. Okay? Dahil kinakailangan, isa rin sa mga batas na pinapairal kapag merong labanan is dapat meron talagang yung rules of targeting, tatargetin mo lang yung valid military target. No? Yung may kinalaman para ma-subjugate o mapasuko mo ang kalaban. Pero ang objective po ng gera, hindi po para patayin ang lahat ng mga sundalo, kundi pasukuin yung kalaban. Well, habang meron pong labanan, mabuti nang merong batas na umiiral, pero sang-ayon din po ako sa mga nagsusulong ng karapatang pantao na dapat talaga i-emphasize natin na bawal pumatay. Pero habang nagpapatayan sa gera, mas mabuti na meron talagang batas na kinikilala ang lahat. At ang lahat naman po ng bansa sa daigdig kinikilala na batas yung international humanitarian law. Now, yung crimes against humanity, kauna-unahan po talagang linitis yan sa Nuremberg. Initially, ang problema kasi kapag ang war crimes ang nagiging basihan, pwede mo lang siyang litisin kapag ikaw ay gumawa ng war crimes sa labas doon sa labas ng bansa mo, no? O doon sa lugar kung merong labanan. Pero paano kapag sarili mong tao naging biktima? Paano kung sarili mong mga mamamayan ang naging biktima mo? Dahil si Hitler naman, pinadala rin niya sa gas chambers yung mga Hudyo na Aleman. So kung yung a-apply mo yung batas ng mga panahon na yon, hindi po talaga sila masasakop ng war crimes. Pero hindi naman po pwede na palibasa hindi sila mga mapaprosecute for war crimes, palalayain na sila